Ito ang eksena kaninang umaga sa harapan ng St. Gerard Construction Building matapos magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro umano ng grupong Bayan Muna at Makabayan Bloc. Tensyon ang naramdaman sa paligid. Binato ng putik at binahira ng vandalismo ang gusali habang sumisigaw ng magnanakaw, korap ang mga diskaya. Ilan sa mga rallyista ang nagsabing sila'y kabilang sa mga biktima ng pagbaha na inuugnay sa mga proyekto ng construction companies ng pamilya Diskaya. Wala umanong kaukulang permit ang isinagawang kilos protesta. Dumating ang ilang pulis at makalipas ang ilang sandali ay nag-alisan din ng grupo. Nakiusap naman ang kampo ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa publiko na huwag idaan sa dahas ang paghiling ng pananagutan sa anomalous flood control projects. Ito ang saad ni Attorney Cornelio Samaniego III. Magsasampa raw ng kaso laban sa nagprotesta at nag-vandalize sa labas ng St. Gerard compound ang pamilya Diskaya ayon na rin sa kanya. Matapos ang protesta, agad namang nagsagawa ng paglilinis ang tauhan ng SGC upang alisin ang iniwang kalat ng mga nagrally. Hindi ito ang unang kilos protesta laban sa pamilya Diskaya na sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Matatandaan na dumalo si Sara Diskaya sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngunit hindi sa imbitasyon ng Kamara. Samantala, patuloy na nakapwesto ang media sa paligid ng SGC building kasunod ng isyu ng Bureau of Customs kaugnay sa mga luxury vehicles ng pamilya. Iginiit naman ng ilang netizen na hindi lang mga kontraktor ang dapat panagutin sa usaping ito, kundi pati na rin ang mga politikong involved sa anomalous flood control projects. Ang pagharap sa anomalya ay nangangailangan ng pananagutan hindi lamang umano ng kontraktor, kung hindi ng mga ehensya at politikong involved. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigenyo.